Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo itong manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, Yorme Isko Moreno lalong namamayagpag sa survey sa Maynila. Ayan guys, yan ang topic natin ngayon. Ayan guys, ito pa yung mga souvenir natin noong 2022. Diba? Pinagawa natin to kung saan talagang kinampanya natin ang ating idol Yorme. Dahil naniniwala tayo talagang sa kanyang kakayaan ay aasenso, uunlad pa ang Maynila. At baka darating din yung araw, yung inaasahan natin, di ba? Bagamat natalo siya noong 2022, malay mo, hindi pa niya talaga panahon ng 2022 at sa darating na panahon ay matutupad din ang ating pinapangarap, di ba? Na matulungan ang buong bayan nitong si Yorme. Pero ganoon pa man, dito muna tayo sa Maynila, guys, na kung saan sigaw ng taong bayan, tayong taga Maynila, na bumalik ka na Isko. Yan. So, hindi pa nangangampanya, actually, hindi pa nagdideklara, nakikita lang natin na umiikot itong sila Yorme. Pero sa partido ni Hani Lacuna mukhang natataranta na. Dahil nagpakawala na ng pasabog, di ba? Na-vlog na natin itong si 3rd District Congressman Joel Chua, di ba? Na sinasabing tinraidor sila o pinagtaksilan sila ni Yorme, di ba? Siguro para sa kanilang mga personal na relasyon o pagkakaibigan. Pero pag sabihin mo sa serbisyo, kapakanan ng taong bayan, ng taong bayan, ay walang halong kataksilan yun, kundi baliktad. Kung sinasabi ni Joel Chua na pinagtaksilan sila ni Yorme sa taga Maynila, tayong taga Maynila, sa taong bayan, ay mamahalin tayo ni Yorme at lalo niya tayong mahal dahil nga iseset aside niya, di ba, ang kanilang pagkakaibigan, pagkapartido sa politika para lang pakinggan, guys. Yung kasi ang pinaka dyan yung nakikinig si Yorme sa daing ng taga Manileño. Yan. Kasi di ba guys, kung papakinggan mo lang yung kasama mo sa politiko, tama siguro, naging maganda relasyon, nagkatulungan sila noong 2019 hanggang 2022. Pero ang sabi nga ni Yorme, di ba, ang pagkakaibigan ay natatapos, di ba, kapag ang pinag-uusapan na ay kapakanan ng bayan, di ba? Ganda, di ba? Tama nga naman, di ba, guys? Kasi nga pare-pareho kay public servant. Kung talaga public servant ka, kailangan mong i-give up yung political relationship mo para lang makinig. Di ba? Unawain yung mga daing nila, di ba? Sundin ang gusto nilang bumalik na si Yorme. So, narito guys yung isa sa mga survey na kung saan, di ba, namayagpag ulit ang ating Yorme Isko Moreno. So, ito kinandak to guys nung July 6 to July 10. Sa tanong ng kanilang sinasurvey, ang sabi dito, kung ngayon gaganapin ang eleksyon ng pagka-mayor dito sa Maynila, sino ang iboboto mong mayor? So, yan guys. Ito na, nanguna na ang ating idol na si Domogoso Isko Moreno. City of Manila percentage, di ba? 75% guys. Laki. Parang si BBM to guys nung 2022 election, di ba? Number of voters 851,169. So alos 1,000,000 alos 1,000,000 kanyang boto. Sumunod Amy Marcos with 17%, layo, di ba? 17%. Total voters 192,812. So ito kasi si Amy Marcos guys, sa tingin ko hindi naman to tatakbo, di ba? Hindi to tatakbo sa Maynila. Alam ko senador to. Di ba? Kasi pag nasa Maynila lang siya, hindi siya makakapagsalita on national level. Alam naman natin ngayon kahit kapatid niya si BBM ay patuloy pa rin siyang kumukontra sa mga policy ng kanyang kapatid na si Pangulong
BBM. So dahil na ilagay na nga dyan guys, sige, ilagay natin 17%. Isama na natin, kunwari, di ba? At sumunod, ito na. Ang pambato ng lumipat kay Martin Romualdez. Di ba? Na kumalas sa Aksyon Demokratikong Partido, no, ni Yorme, kung saan siya presidente. 7% guys. Napakalayo, 7%. With the voters, number of voters, 74,000. Di ba? So, kung tutuusin guys, itong kay Hani Lacuna na to, kung tatanggalin natin si Jaime Marcos, mapupunta pa to kay Isko. So, lalabas, 80. So, mga 93. Itong si Yorme Isko Moreno guys. 7%, di ba? 7%. Napunta lang kay Hani Lacuna. So, ibig sabihin, sobrang layo guys. Ang layo nangahabulin nitong si Mayor Hani Lacuna. Diba? Wala pang kampanya yan guys ha. Wala pang nagsasalita sa kanila. Batay lang ito sa kilos. Diba? At kagustuhan ng tao kung sino nga ba talaga ang iboboto. Kaya para sa atin guys, kahit anong gawin nila, diba? Na-discuss ko na rin, may mga trolls na naglilipa na sa Facebook para siraan, diba? Siraan itong si Yorme Isko Moreno. Pero di tayo papayag dyan, diba? Tuloy-tuloy ang ating pagbablog sa ating pagsuporta kay Yorme dahil sa paniniwalang magaling na leader, may malasakit sa tao, lalo na sa mahirap dahil galing naman siya, diba? Sa basura, kung saan kinakain niya yung sobra-sobra, pero nakaangat siya sa buhay at pinasa yun guys. Kinilala yung kanyang kahirapan, binayad niya dahil sa mga may hirap, binigyan ng magandang bahay, di ba? Condominium ng mga eskwelahan, yung mga world class, bagong ospital ng Maynila, kalinisan, peace and order. So lahat yan guys, lahat yan ay nasa katangian ni Yorme. Bata pa, iba kung mag-isip. Diba? Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsuporta at pagkampanya kay Yorme kahit wala pa ang kampanya. Alright guys, so kayo, ano masasabi nyo dito? Diba? Itong landslide na to sa kanyang survey, tuloy-tuloy to guys. Kahit anong paninira, kahit anong gawin nila, si Yorme pa rin ang mananalo. Alright guys, hanggang dito lang po. Mga susunod kong vlog. Thank you guys.